Tama na! Ano ba? Malakas na sigaw ni Kate sa kanya, pero parang walang naririnig sa Elmo. Patuloy lang ito sa ginagawa niyang pagsira sa lahat ng bagay na kanyang nakikita sa loob ng restaurant ni Kate. Sinabi ng tama na! Tinulak siya ng malakas ni Kate, kaya nilingon niya ito. Akmang sasampalin niya si Kate pero mabilis siyang sinuntok ng boyfriend nito. Wala kang karapatang saktan ng girlfriend. Hindi nito natapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang suntukin ni Elmo sa muka. Agad na lumapit ang mga bodyguard ni Mikaru, kaya nagsilapitan din ang mga bodyguard ni Elmo sa kanya. Walang makikialam dito, malakas na sigaw ni Mikaru, kaya napangiti si Elmo sa kanya. Bilib din ako sa tapang mo, iiling na wika niya habang napangiti ito. Sa tingin mo ba, kaya mo talaga akong labanan? Tanong ni Elmo sa kanya habang nilapitan ni Kate si Mikaru. Huwag mo na siyang patulan, wika nito habang masamang tinignan si Elmo. Tss, takot ka pala na mabugbog ko, yung bakla mong boyfriend. Madilim na tiningnan niya si Kate matapos siyang sampalin nito sa kanyang pisngi. Hindi ka ba marunong mahiya? Galit na wika ni Kate sa kanya. Kaya lalong napakunot ang noon niya. Ako pa talaga. Hindi ba dapat ako ang magsabi sa'yo niyan? Asik ni Elmo kay Kate. Makinig kayong lahat. Alam niyo ba na asawa kong babaeng to? Napasinghap ang mga tao dahil sa sinabi ni Elmo. At kaya kong patunayang asawa ko siya. Kaya ikaw, layuan mo siya. Wika niya at mabilis na hinawakan ang braso ni Kate. Susunod sana si Mikaru sa kanila pero umiling si Kate sa kanya. Bitawan mo ko! Galit na napatingin si Elmo sa kanya nang makarating sila sa bahay. Ang lakas din ng loob mo para gawin sa akin yon. Hindi mo ba talaga ako kilala? Sigaw niya rito habang napangiti si Kate sa kanya. Kilalang kilala kita. Napakislot naman si Kate na mahigpit na hinawakan ni Elmo ang braso niya. Binabalaan na kita, Kate. Winaksi ni Kate ang kanyang kamay na nasa braso niya. Hindi ako natatakot sa iyo, Elmo. Isa pa, pumayag ka sa kasunduan natin. Dapat pa nga pasalamatan mo ko dahil hindi kita ginugulo at hindi ko pinapakaalaman ang buhay mo. Kaya wag mo ring, sa tingin mo papayag ako sa gusto mo? Ngising wika ni Elmo sa kanya. Namilog ang mga mata ni Kate na bigla na lang siyang siilin ng halik ni Elmo sa kanyang labi. Malakas na hinampas ni Kate ang kanyang dibdib. Pero hindi pa rin natinag sa Elmo. Tinaas niya naman ang tuhod niya at tinuhod ang gitna ni Elmo. Malakas na napasigaw si Elmo at nabitawan niya si Kate. Kaya kaagad na tumakbo si Kate palabas. Nang makita ni Elmo ang ginawang pagtakbo ni Kate ay kaagad niya itong hinabol at hindi ininda ang sakit ng kanyang alaga. Dam! Pagbabayaran mo talaga ang ginawa mo sa aking babae ka. Nang makita ni Elmo na malapit na si Kate sa kanilang gate, ay malakas siyang sumigaw para harangin ng kanyang bodyguard si Kate. Akala mo ba talaga makakawala ka sa akin? Hinihingal na wika ni Elmo sa kanya. Galit naman na napatingin si Kate kay Elmo at akmang susugurin sana ito ulit. Pero mahigpit siyang hinawakan ng mga bodyguard ni Elmo. Walang kibo si Kate habang pinosas ni Elmo ang kamay niya sa headboard ng kama. Matapos maiposas ni Elmo ang kamay, ay umupo siya sa sofa. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mahilig ka rin palang makipaglaro. Pagbibigyan kita, ngiting wika ni Elmo sa kanya. Habang binuksan nito ang kanyang zipper, namilog ang mga mata ni Kate nang makita nitong ginawa ni Elmo. Nang tumayo si Elmo ay narinig nilang katok sa pinto, kaya inis nung lumapit dito at binuksan ang pinto. Nang makita ni Kate si Elmo na lumabas ay kaagad niyang inabot ang isang oil na nasa ibabaw ng table na katabi ng kama ng kanyang hinigaan. Nilagay niya ito sa kamay niya na may posas at dahan-dahang hinugot ang kamay niya dahil madulas na ito. Napangiti si Kate at kaagad na lumapit sa bintana ng room. Dahil lahat ng kwarto sa bahay nila ay nilalagyan niya ng tali para madali siyang makatakas kay Elmo. Wrong timing ka naman kasi bro, inis na wika ni Elmo. Gusto mo bang si Mami ang pupunta sa'yo? Galit na tanong ni Elton sa kabilang linya. Fine, huwag ka na mag-alala, pupunta ako mamaya.
Wika nito sabay patay ng tawag. Agad niyang binalikan si Kate dahil kanina pa nagwawalang alaga niya. Aaminin niya rin na nananabik siya nang matikman muli ang katawan ni Kate. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko sa'yo ngayon na hindi mo makakalimutan ang gagawin ko sa'yo. Isa pa, gusto ko rin na lumpuhin ka katulad no. Natigilan siya at napakunot ang kanyang noo nang makitang wala na si Kate sa kama. Shit! Malakas na sigaw niya habang napasilip sa bintana. Doon niya rin napansin ang taling nakalagay dito. Galit na bumaba si Elmo at inutusan ng lahat na tanggalin ang lahat ng tali na nasa mga bintana. Inutusan na rin niya ang ibang tauhan niya para hanapin si Kate. Talagang ginagalit mo ko, Kate, wika niya habang napakuyom ang kanyang kamao. Siguraduhin yung walang matitira dyan. Dahil kapag may nakita pa ako, malalagot kayong lahat sa akin. Wika niya habang tinalikuran sila. Pinasok ni Elmo ang lahat ng kwarto at doon niya napansin na bawat kwarto ay may oil na nakalagay. Inisyang napangiti at isa-isang binatong mga ito sa labas. Sa tingin mo mas matalino ka sa akin? Galit na wika ni Elmo. Linisin niyo itong lahat, sigaw niya kaya kaagad napapitlag ang mga katulong na nasa likuran niya. Nahanap niyo na ba siya? Tanong niya sa mga tauhan niya, pero agad silang umiling sa kanya. Bakit kayo bumalik dito kung hindi niyo pa siya nahahanap? Galit na wika ni Elmo habang pinagtatadyakan ng kanyang mga tauhan. Wala kayong mga silbi. Umalis kayong lahat sa harapan ko. Sigaw niya kaya dali-dali silang umalis. Lagi ka na lang ganyan. Napatingin siya sa pinto at mabilis na lumambot ang mukha niya. Lola, Mommy, wika niya habang malalim na napahinga. Bakit kayo nandito? Tanong niya matapos niyang halikan sa pisngi si Hailey. Na-miss na kita. Hindi mo na kasi naisipang dalawin ako sa mansyon. Masyado lang akong busy, Lola, Mommy. Napangiti si Hailey sa apo niyang si Elmo habang naiiling ito. Paano mo mahahanap ang asawa mo kung hindi mo ginagamit ang utak mo, Elmo? Napakunot ang noon niya habang napatingin kay Hailey. Alam niyang mag-asawa na ako? Napahalakak si Hailey dahil sa kanyang narinig. Apo naman, ano bang tingin mo sa akin? Walang pakialam sa inyo? Lalo na sa'yo? Alam mo naman na mahal ko kayong mga apo ko. Kung ganon, Lola, Mommy, gusto kong papagsakin mong business ng lalaking yun. Napakunot ang noon ni Hailey dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Lalaki, agad na tumango si Elmo habang malawak na napangiti. Hindi niya maiwasang mainis sa sarili niya dahil ngayon niya lang naisip na lumapit sa kanyang lola. Alam mo naman na lahat ng gusto ko ay ibibigay ko. Mahigpit na niyakap ni Elmo ang lola Hailey niya. The best ka talaga, Lola, Mommy. Tuwang-tuwa na wika nito. Basta sa ikakasaya mo, apo, ngiting wika ni Hailey sa kanya. Ilang babae ba ang kailangan mo, apo? Tanong ni Max, kaya kagad no lumapit si Elmo sa kanya. Tumigil ka nga, baka gusto mong putulan kita. Galit na wika ni Hailey kay Migs, kaya agad itong tumahimik. Napangiti naman si Elmo dahil sa itsura ng lolo niya. Ano bang pumasok sa utak mo at sinira mong restaurant ng asawa mo? Wika ni Gian sa anak niyang si Elmo. Wala kasi ang asawa niya, kaya siyang kumausap dito. Dapat lang nagawin ko yun, Dad. Kulang pa nga yun. Elmo, akala ko ba magbabago ka na? Nagbabago naman talaga ako, Dad. Hindi ka na bata, galit na wika ni Gian sa kanya. At sino ba naman sa tingin niyo ang matutuwa sa ginawa sa akin ng babaeng yun? Wika ni Elmo kaya napatingin sa kanya si Gian. Sige, bigyan mo ko ng magandang reason. Teka, Dad, bakit ba akong pinapagalitan niyo? At sino bang gusto mo? Si Kate? Napakunot ang noo ni Gian dahil sa sagot ni Elmo sa kanya. Hindi ako nagbibiro sa'yo, Elmo. Hindi rin ako nagbibiro, Dad. Sa tingin mo, kaya akong pagalitan ng asawa mo? Kahit pa na alam ko na ikaw mismo sumira sa restaurant niya? Nararapat lang na gawin ko yun dahil pinapahiyaan niya ako. May pinakilala siyang lalaking boyfriend niya. Paano na lang kung malaman to ng iba? Anong iba? Dad naman, kung ikaw kayang nasa kalagayan ko, hindi ka kaya makakaramdam ng selos? Natigilan si Gian sa narinig niya mula sa kanyang anak.
Ibig sabihin, nagsiselos ka na? Ngiting wika ni Gian kay Elmo. Napakunot ang noo ni Elmo dahil sa itsura ng kanyang ama. Anong nakakatawa dun, Dad? Mukhang nakatagpo ka na ng babaeng mamahalin mo, Elmo. Iling na wika ni Gian habang umupo ulit ito sa kanyang swivel chair. Hinding-hindi mangyayari yun, Dad. Hindi ko siya pwedeng mahalin, wika ni Elmo. Asawa mo siya. Napatingin si Elmo sa kanyang ama dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi lahat ng asawa minamahal, Dad, sagot ni Elmo habang tumayo to. Tingnan natin, ngiting sagot ni Gian sa kanya. Sinabi ko na bang umalis ka na? Tanong ni Gian sa kanya kaya napahinto si Elmo. Dad naman, may pupuntahan lang ako. Puntahan mo na yung restaurant ni Ashley at ayusin mo yon. Napaturo si Elmo sa sarili niya dahil sa kanyang narinig. Ako talaga, Dad. Sino bang sumira nun? Ayaw kong pumunta dun, Dad. Wika nito't kagad na lumabas. Napahawak si Gian sa noon niya dahil sa tigas ng ulo ng kanyang dalawang anak. Bakit, Dad? Tanong ni Elton nang makapasok to sa opisina ng kanyang ama. Puntahan mo ang address na ito at ayusin mo. Wika nito kay Elton habang inabot ang papel. Tumango naman ito sa kanya habang tinignan ito. Habang nakaupo si Elton sa beach ay nakita niya ang dalawang bata na naglalaro. Napatingin siya dito nang tumakbo ang batang lalaki sa kanya. Tumigil kayo, awat niya sa mga bata dahil ang batang lalaki ay hinablot ang buhok ng batang babae. Habang ang batang babae naman ay mahigpit na hinawakan ng pisngi ng batang lalaki. Bakit ba ayaw niyong tumigil? Muling wika ni Elton habang tumayo ito. Naisipan niya kasi na umupo na muna sa maliit na plaza sa tapat ng restaurant na pinapaayos niya. Nasaan bang mga magulang niyo? Muling wika niya habang kinuha ang mga kamay ng mga bata. Napatitig naman siya sa mga ito na mag-angat ito ng kanilang mga muka. Wala! Malditang sigaw ng batang babae sa kanya. Nailing naman siya dahil sa sinabi nito. Alam niyo, kung ako lang ang maging magulang niyo, malamang Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang malakas na tinadyakan ng batang babae ang batang lalaki. Sabing tigil na! Galit na wika niya, kaya kaagad na umiyak ang batang babae. Nataranta naman si Elton dahil hindi ito tumigil sa kakaiyak. Naku sir, pasensya ka na sa mga batang to, wika ng isang ginang at binuhat ang batang babae. Habang karga ng ginang ang bata ay nilabas nitong kanyang dila at bumelat sa kanya. Napakunot ang noon ni Elton habang napatingin sa tatlo na papalayo. Para ring nakikita na niya ang mga mukha ng mga bata pero hindi niya maalala kung saan. Sir, tapos na po. Wika ng sekretary niya kaya kagad siyang pumasok sa loob ng restaurant. Nagustuhan niya naman ang ginawang pag-ayos nito dahil naibalik ang dati nitong disenyo. Napahinga si Elton ng malalim habang napahawak sa kanyang noo. Akala niya kasi kapag nakapag-asawa ng kakambal niya ay wala nitong gagawing kalokohan. Pero napansin niya na mas lumala pa ito. Nakita na ba ni Elmo ang asawa niya? Tanong niya sa kanyang sekretary. Sinabi kasi ng kanyang ama sa kanya na pinagtataguan si Elmo ng kanyang asawa. Hindi pa rin po sir, sagot nito sa kanya. Kaya nailing siya habang napangiti. Para talaga silang mga bata, iling nitong wika. Samantalang kampanting naupo si Elmo sa sala ng kanilang bahay ni Kate. Habang inaabangan ang pagdating ng kanyang asawa, malawak siyang napangiti habang umiinom ng whiskey. Tignan lang natin ngayon kung hindi ka pa magmamakaawa sa akin, Kate. Ngiting wika nito. Pero lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin umuwi ang asawa niya. Kaya kinuha niyang kanyang phone at tinawagan ng kanyang lola na si Hailey. May problema ba apo? Sagot nito sa kanya sa kabilang linya. Lola, mommy, ginawa mo na bang sinabi ko? Tanong niya rito. Tapos na at ang sabi ng mga tauhan ko ay bumalik na sa Japan ng lalaking yon. Napakuyom ang kamao niya dahil sa kanyang narinig at kaagad na nagpaalam dito. Kung ganun, bakit hindi pa rin siya nagmamakaawa sa akin? Malakas na sigaw ni Elmo habang binato ang baso na hawak niya. Galit na kinuha ni Elmo ang susi ng kanyang kotse at kaagad na tinungo ang garage.
Agad siyang sumakay dito at mabilis tong pinatakbo. Shit! Malakas na sigaw ni Elton nang biglang may bumangga sa pinto ng restaurant na katatapos lang niyang ipaayos. Sino ba yan? Galit na sigaw ni Elton habang tumayo at kaagad na pinuntahan ng kotse. Pero gulat siyang napatingin sa loob ng kotse dahil wala itong tao. Bakit ka nandito? Gulat na napalingon si Elton nang marinig ang boses ng kakambal niya. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong ni Elton sa kanya habang madilim ang mukha nito na nilapitan siya. Oo, dahil walang kwentang restaurant na to. Lalo ng may-ari nito kaya dapat lumabas na. Ah, bro, bitawan mo ko! Malakas na sigaw ni Elmo habang mahigpit siyang hinawakan ni Elton. Ano bang problema mo? Galit na tanong niya dito habang tinulak siya ni Elton. Isa kayo niyong gago na yan, galit na wika ni Elton habang napakamot si Elmo sa kanyang ulo. Tumigil ka! Malakas na sigaw ni Elton kaya napahintong babae na nasa gilid nila at kanina pa sila pinagmamasdan nito. Napapikit si Elton sa kanyang mga mata habang nilapitan ng babae. Sumakay ka na, may hinahang wika niya habang napakunot ang noon ng babae at napatitig to sa kanya. Kilala mo ko? Utal at hindi makapaniwalang tanong nito kay Elton. Hindi ako kasing tanga ng taong yan, turo niya kay Elmo habang masama itong nakatingin sa kanila. Tama ngang hinala ko, nandito ka lang. Wika ni Elmo habang nasa tabi niya si Kate. Sira na ba talaga ay ang utak mo? Asik ni Kate sa kanya. Habang patuloy niyang tinitingnan sa rear mirror si Elton. Hindi pa rin siya makapaniwalang nahuli siya nito. Mabuti at alam mo, inis na wika ni Elmo sa kanya. Sa inis ni Kate kay Elmo ay lihim nitong pinisilang itlog nito kaya kaagad na pasigaw ng malakas sa Elmo. Damn you woman! Galit na sigaw nito habang hindi makaganti dahil tinali ng mga tauhan ni Elton ang kanyang kamay. Pakawalan mo ko, Elton! Galit na sigaw ni Elmo. Alam ni Elton na galit na ito sa kanya. Shut up! Kung ayaw mong patulugin kita hanggang bukas! Agad nang tumahimik si Elmo dahil sa kanyang narinig kaya lalong napatitig si Kate kay Elton. Huwag siyang tingnan mo! Dapat ako! Galit na sigaw nitong muli. Galit na tinignan ni Elmo si Elton habang nasa loob na sila ng bahay. Hindi niya akalain na kaya siyang ipahiya ng kanyang kapatid. Tanggalin mo na to! Galit na wika nito habang tinaas ang mga kamay niyang may tali. Bakit ko naman yan tatanggalin? Lalong dumilim ang mukha ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Gusto mo bang isumbong kita kay mommy? Magsumbong ka, wala akong pakialam. Shit, ano ba kasing kinagagalit mo sa akin? Inis siyang binato ni Elton sa unan. Kaya natamaan siya sa muka. Tinatanong mo pa talaga? Nakalimutan mo ba yung ginawa mo kanina? Alin dun? Sa dami ng ginawa ko kanina, hindi ko na maala. Muli siyang ibinato ni Elton ng unan dahil sa inis niya dito. Nakakarami ka na! Ano bang pumasok sa utak mo at binangga mo yung restaurant? Wala kang pakialam kung wawasakin ko yung lugar na yun. Akmang babatuhin na naman siya ni Elton kaya napasigaw siya. Isusumbong talaga kita kay Lola Mami. Kailan ka pa kaya mawawala yung pagiging isip bata mo? Hindi ako isip bata. Manahimik ka. Hindi mo ba naisip na baka may mga tao kang mapatay sa loob ng establishment na yon? Wala akong pakialam. Baliwalang wika ni Elmo sa kanya. Napansin naman nito ang pananahimik ni Kate habang kita niya sa mukha nito ang pag-aalala. Agad niyang naisip ang lalaki nito. Aalis na ako, wika ni Kate habang tumayo. Umupo ka, hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ko sinasabi. Nagpapatawa ka ba? Teka nga lang, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Sino ka ba? Singhal ni Kate kay Elton. Bakit? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Walang emosyong wika ni Elton sa kanya. Tigilan mo nga yung asawa ko, napalingon si Kate dahil sa sinabi ni Elmo. Baka nakalimutan mo na siya ang asawa ko at hindi ikaw. Hindi ko nakakalimutan yun, itali niyo siya, sigaw ni Elton. Kaya namilog ang mga mata ni Kate. Teka lang, Elmo, hindi mo ba sinabi sa kanila yung agreement na ginawa natin? Wika ni Kate kaya napakunot ang noo ni Elton. Agreement? Ulit na wika nito habang hindi makatingin si Elmo sa kanya.
Oo, pumayag siya na pwede ako mag-boyfriend at pinapayagan ko rin siya sa lahat ng gusto niya. Kahit ilan pang ang babae ang dadalhin niya, ayos lang sa akin. Wika ni Kate kaya dumilim ang mukha ni Elmo na tumingin sa kanya. Sirain mo yung contract na yun. Napakunot ang noon niya dahil sa narinig niya mula kay Elmo. At bakit ko naman yun gagawin? Taas kilay na sagot nito sa kanya. Tamang kapatid ko dahil nakakahiya kapag nalaman ng iba na may kabit ka. Pero kapag kayong may kabit, ayos lang. Kapag kayong naglalaro ng mga babae, pwede? Singhal ni Kate. Pwede, dahil lalaki kami at walang mawawala sa amin. Sagot ni Elmo sa kanya. Tumigil nga kayong dalawa, inis na wika ni Elton. Itali nyo na yan. Teka lang, hindi na ako aalis at susundin ko ng gusto mo. Galit na napatingin si Elmo kay Kate dahil sa kanyang narinig. Bakit sa kanya lang? Nakalimutan mo yata na ako ang asawa mo at hindi siya. Hindi sumagot si Kate sa kanya, pero masama niyang tinignan si Elmo. Kung ano man ang tinatago mo, siguraduhin mo lang na hindi kita mahuhuli. Walang emosyon na wika ni Elton bago sila tinalikuran. Malakas na kinabahan si Kate dahil sa sinabi nito sa kanya. Bro, anong ibig mo sabihin? Sigaw ni Elmo pero tuluyan nang lumabas si Elton. Anong tinatago mo? Tanong niya kay Kate pero hindi siya sinagot nito. Pakawalan niyo na ako dito. Malakas na sigaw muli ni Elmo. Nasaan siya? Tanong ni Elmo sa katulong nila nang makababa siya galing sa room kung saan siya tinali ni Elton. Nasa kusina, sir. Sagot sa katulong sa kanya. Kaya agad niyang pinuntahan si Kate. Nang makalapit siya sa kusina ay narinig niya si Kate na may kausap sa phone nito. Napansin niya rin na parang umiiyak ito. Anong problema? Tanong niya dito kaya kaagad na nagpuna si Kate sa mga luha niya sa kanyang mga mata. Wala, umupo ka na sa dining table. Wika nito at tinalikuran siya. Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin? At bakit ko sasabihin sa'yo? Tinatanong mo talaga yan? Nakalimutan mo yata na ako ang asawa mo. O baka naman gusto mong marana ang alin ang isumbong mo ulit ako sa kapatid mo at pabagsakin ang mga negosyo ng mga taong nakapaligid sa akin? Dumilim ang mukha ni Elmo dahil sa sinabi ni Kate sa kanya. Alam mo, dyan lang naman kayo magaling eh. Pero ang totoo, mga natigilan si Kate na makitang pag-angat ng palad ni Elmo sa ere. Sige, saktan mo ko. Diyan ka naman magaling. Ang manakit ng damdamin ng mga babae. Dahil tingin mo sa amin ay laruan mo. Dahil yun ang totoo. Galit na sigaw ni Elmo. Alam mo, nakakaawa ka. Umigting ang kanyang panga at hinawakan ng mahigpit ang baraso ni Kate. Anong sinabi mo? Nakakaawa ka, Elmo. Napahawak si Kate sa pisngi niya nang malakas siyang sampalin ni Elmo sa kanyang pisngi. Bawiin mo yung sinabi mo. Bakit ko babawiin? Alam mo bang isa kang baliw? Baliw ka, Elmo. Muling sigaw ni Kate sa kanya. Kaya muli niya itong sinampal. Akmang sasaktan na naman siya ni Elmo pero tinadyakan niya ito at mabilis na tumakbo, papalayo sa kanya. Galit na sinundan ni Elmo si Kate nang umakyat patungo sa taas. Sa tingin mo akong nakakaawa sa ating dalawa? At sa tingin mo baliw ako? Natatawang wika ni Elmo habang isa-isang binubuksan ng mga pinto ng kwarto. Ikaw yung nakakaawa dahil tanga ka, wika ni Elmo habang malakas na humalakhak. Alam mo, kung hindi ka patanga, hindi ka magpapadala sa akin. Ang bilis mo nga binigay sa akin ng katawan mo. Nakalimutan mo na ba yun? Muling wika nito. Sa tingin mo ba, kaya mo pa akong takasan? Nagkakamali ka, Kate, dahil wala pang taong nakakatakas sa galit ko. Tulala na napatingin si Elmo kay Kate at napahawak sa kanyang ulo. Mabilis naman na tumakbo muli si Kate palabas sa kwarto, habang muli siyang hinabol ni Elmo. Pero agad na natigilan si Elmo na bigla na lang nanlabo ang kanyang paningin. Agad niyang tinawag ang kanilang mga katulong kaya mabilis silang umakyat at pinuntahan si Elmo. Sir! Gulat na sigaw nila nang bigla na lang itong matumba. Hayaan mo siya, wika ni Shira sa asawa niya, nang sabihin nitong nasa ospital si Elmo. Wife, hindi ka ba naawa sa anak natin? Napahinga ng malalim si Shira at tumingin kay Gian. Hindi siya matututo kung lagi tayong nandyan para sa kanya, Gian. Alam mo naman ang mga pinagagagawa ng anak mo. Hahayaan mo na lang ba siyang ganyan? Hindi nakaimik si Gian dahil sa sinabi ni Shira.
Wala namang mangyayari sa kanya, konti lang ang sugat niya at alam mong takot talaga siya sa dugo. Kaya siya nahimatay. Anong plano mo sa asawa niya? Tanong ni Gian sa kanya. Hindi tayo mangingialam at sabihan mo si Elton dahil sasabihan ko rin si Mommy. Ngiting wika ni Shaira kaya napatitig si Gian sa kanya. Gusto mo ba talagang mapahamak ang anak natin? Walang ina na may gusto nun. Pwede bang magtiwala ka sa akin? Ako nang bahala. Wika nito habang nilapitan siya at umupo ito sa kanyang kandungan. Na-excite ako sa magiging resulta ng pagsasama nila. Muling wika ni Shaira sa asawa niya habang dinukot nitong alaga ni Gian. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, wife. Iling na wika nito sa kanya. Samantalang nagising si Elmo na hindi nakitang pamilya niya sa kanyang tabi. Galit na kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ng kambal niya. Pero nakailang tawag na siya ay hindi pa rin sumagot si Elton sa tawag niya. Napatingin siya sa pinto nang bumukas ito at masamang tinignan si Kate na papalapit sa kanya. Nakuha mo pa talagang magpakita sa akin? Galit na wika niya rito. Sana pala hinayaan na lang kita. Baliwala na wika ni Kate kaya lalong napakunot ang noo niya.